Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Subalit nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan niyo ngayon upang tumulong ng buong puso abot ang aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyong ito. Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasalukuyan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating Secretary Justice po, na maproteksyonan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito. At ito po ay malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Simulan ko na po ang aking hinandang salaysay, Your Honor. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na District Engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nagdi-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibinaba po ng aking boss. Ang iba pong sistema, sa simula po ay nagpapabigay po ng tauna lang pong 10%. Pag po lumabas na po sa pag-NEP po, tapos po ang kabuuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po nun, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa BICAM po yun pumasok. Andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay. At meron pa pong mga UA po, ang program allocations po yata yon na naibabara po sa akin noong 2024. At hindi naman po lahat yun ay sari-sari pong project po yata yun. 2.85 billion po. Yung pong sa 2024 na UA, bukod po yung meron pong BICAM and NEP. Nandito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na nakuha ko po sa sariling file ko po. At yun po ay meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%. Depende po sa proyekto.
Ang huli po ay itong 2025. Mayroong halagang 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa GAA. At ganoon din po ang sinabi niya sa akin sa proponent po. Doon po sa sinasabi na mayroon daw pong ang ating Senator Jinggoy Estrada na di umano'y mayroon pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron ka pa bang kailangan na worth 355, ilan na daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po yun, sa kanya ko rin po ibinigay, pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong, hindi po ako ang nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakaharap Senator Jinggoy po. Si Yusek Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, parang daw po mapagbigyan. So, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So lumabas po yung pondo, I think UA po. So hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So yung bilanggit po na mayroon pong 25%, ako po ang at si Yusek Bernardo ang nag-usap na gano'n na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 B na request po. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigyan mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pamamagitan din po ng numero po, binigay lang po sa akin ni Yusek Bernardo. Hindi ko lang po nilagay. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Shangri-La, BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakahalaga ng, tanda ko po, nandito po sa record, ay 519 po ang pagkakatanda ko po. After po noon, 2022, so yung 519 po, Excuse me, Engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Opo. Para wala na omit, wala na dadagdag, mag-stick ka doon sa sinasabi mong Yes po. sinumpang salaysay. Ito po. Simula mo na lang doon sa simula. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o Setyembre 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico. Hindi, simulan mo sa simula mo na yung sa simula, yung gist ng iyong salaysay. Yes, Huwag po. na yung opening. Una ko nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Kasama kami sa Laguna. Na-promote siya ng nag-promote siya
hanggang undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang district engineer sa Bulacan First DO noong 2019, panahon ng secretary ng DPWH si Secretary Mark Villar. Nung panahon na yun, ang tanda ko po, Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP, base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala, ang pondong ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekto ito na binibigay kay Yusek Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay may andito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa UA 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyekto, subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025 ay may kabuuang halaga na 2.55 billion ang may pababa ni Yusek Bernardo sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natin 25% sa kabuuang halaga ng pondo na naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, ikakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control.